Yung, yun, si ICC, yun, ICC list of counsel. Ito yung mga accredited na mga lawyer po na kinikilala po. Hindi ka pwede pumunta, Andy, doon. Sabi mo na, lawyer ako, pwede ba akong participate sa discussion dito sa ICC? Hindi ganun. May accreditation sila, matindi yun. At parang may, ano pa, may period of, ano ka pa doon education doon lalo sa mga pinakauling development po ngayon doon, mainit na mainit sa opinion, napaulat na interim release request ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapit po ngayon doon sa ICC dahil sa kasong crime against humanity. Attorney Joel Ruiz Butuy. Attorney Butuyan. Attorney, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Trinidad po uli ito. Good morning po, Attorney. Magandang umaga, Orly, at magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig ngayong umaga. Anyway, alam na naman po ng ating mga kababayan, siguro alam niyo na rin po yung detalye po ng sinasabing interim release. Meron na pong isang punto doon na parang nagkakaroon ng agam-agam o curious na malaman ng ating mga kababayan kung totoo o hindi. Yung sinasabing aprobado naman o tanggap naman o sumasang-ayon naman umano ang prosecution panel sa kaso ng dating Pangulong Duterte na pagkalooban siya o bigyan siya ng interim release. May basehan ba yun? Tama ba yun na nalaman natin yun, Attorney Butuyan? Alam mo, Orly, medyo twisted yung phrasing ng Defense Counsel doon sa punto na yun, no? Kasi ang sinabi nila is non-opposition of the prosecution to the application for interim release subject to the conditions specified in Annex A. So ang lumalabas is the prosecutor will agree only if the conditions they specified are met. So hindi pa sila nag-agree. Kailangan munang mag-comply to certain conditions. Ano ba yung agreement na yun na nandoon sa sinasabing Annex A na yun? Ano yung condition? Alam mo, Orly, yun ang hindi natin alam dahil no? Confidential yung conditions, no? Hindi nakasaad doon, hindi nakasaad doon sa letter na yon na ipinakita in public. Oo, merong conditions yung prosecutor, din conditions yung defense, no? At yung conditions, kumbaga yung mga undertakings ng depensa ng panig ni Mr. Duterte, undertaking nila na kapag grinant yung interim release, mag-agree sila sa condition na si Mr. Duterte hindi magpapakita sa mga public forums, hindi rin siya mag-assume ng public office, at hindi rin siya makikipag-usap sa ibang tao na nasa labas ng kanyang pamilya, no? And undertaking din nila na hindi gagamit ng gadget si former President Duterte na connected sa internet, no? At even mobile phone hindi siya gagamit. So yun yung among the disclosed na mga conditions na mag-agree sila kung ibibigyan siya ng interim release. Pero yung iba, hindi natin ano pang ibang mga undertakings nila. Ayun. So hindi yung sinasabing hindi naman kami mo-oppose. Sige, pwede na siya bigyan ng interim release. Hindi automatic ganun pala. Kung hindi sakasakali mapagbigyan, ito yung napag-usapan namin, nagagawin namin. Parang yun ang binabanggit ng lawyer. Yes, oo, ganun. Oo. And hindi yung nag-agree na yung prosecutor. Ang sinabi doon sa may final ni Mr. Kaufman, ang prosecutor mag-agree lamang kung itong mga conditions na to ay masusunod. Okay. Ang isa sa mga nagbigay ng mga reaksyon dito, of course, yung mga victim na hininga ng detalye ng ICC, ng complaint ng International Criminal Court. Kailangan bang kunin ang kanilang reaksyon dito? Nakuha na lahat at pwedeng i-manifest ito sa ICC. Meron bang ganun? Nako, kailangan na dinggin ng ICC yung panig ng mga biktima, no? Dahil talagang malaking concern yan kung makakalabas siya. Alam mo, Orly, even nung naaresto si Mr. Duterte, takot pa rin yung mga biktima na lumabas at mag-participate sa ICC proceedings, no? And mas lalong takot silang maging testigo, no?
Ngayong lalabas na magkakaroon ng interim release, di mas lalong matatakot yung mga yan. So it will really interfere with the ICC proceedings, and it will even cause reputational damage, no, on the part of the ICC and the prosecutor kung ganun yung mangyayari. Dahil talagang alam nila na powerful pa rin ang mga Duterte, yung mga allies nila. Tignan mo, kaya nga nilang i-hostage yung Senado. And makikita naman natin nung nabasa natin, narinig natin nung na-arrest si Mr. Duterte, marami yung mga supporters niya na inaharas yung mga biktima na lumalabas, no? E di mas lalo na kung makakalabas si Mr. Duterte, and meron siyang kapasidad na ibulgar kung sino yung magiging testigo laban sa kanya. Okay, paano ba umiiral ng sistema? Halimbawa, binanggit ng abogado na bigyan nyo ng interim release ang aking kliyente dahil meron namang lugar o meron namang bansang pwedeng kumugpup sa kanya. Yung sistema ng bansa na kukup sa isang binigyan ng interim release, ano bang pamantayan dyan? Yan ba, unang-una, dapat ba yan ay para lang ba talaga, exclusive lang ba yan sa mga ICC member countries o pwedeng kahit hindi? Kailangang member country yung mag-a-agree na mag-host sa kanya, paring Orly, no? Dahil kailangang sumunod sa mga utos ng ICC. Kasi kung hindi member ng ICC, po pwedeng hindi sumunod sa mga utos ng ICC, pwede niyang na-surrender, no? Yung kustodiya, kung ipapabalik yung kustodiya sa ICC. Kaya ang aking suspicion, yung mga countries na karatig lang, adjacent, it shares a border with Netherlands, yung po pwedeng nag-agree. Kasi yung akusado, kahit na bibigyan ng interim release, kailangan mag-attend yan sa trial, no? So kailangan easily accessible yung pagpunta sa The Hague, kung saan yung ICC. So yun yung mga suspect natin. May mga president na ba na ganito? Binagkalooban ng interim release at ano yung background? Bakit sila binagyan? Would you know, Attorney Butuyan? So nagkaroon na, no, at least isa, yung si Mr. Bemba, isang akusado sa Kenya, nabigyan siya ng interim release, tapos sa Belgium siya, no? Sa Belgium siya, Belgium yung nag-agree maging host country niya. Hindi siya pinabalik ng Kenya kundi sa Belgium siya. Oo, sa Belgium siya. Wala pang pinakabalik sa bansa kung saan nangyari mga krimen. Anong kaso niya? Anong kaso po kaya niya? Hindi malinaw? Yung mga kaso ng mga binigyan ng interim release, yung yung hindi kagaya ng kasing seryoso ng kay Mr. Duterte, no? Yung mga interference with the administration of justice dahil nag-intimidate ng mga witnesses, yung mga ganyan. Ibig sabihin, hindi mabigat, hindi crime against humanity. Hindi sangkot yung marami ang pagpatay, parang gano'n? Oo. Hindi gano'n. Okay. Kaya ako natanong niya kasi syempre parang regular na court din. Minsan na pagbibigyan ka na mag-bail, diba, makapagpiyansa, dahil na rin sa may pananagutan sa iyo yung abogado, ikaw ay dadalhin pwedeng hirap sa korte anytime na ipatawag. So parang madaling gawin. Kaya yung mga posibilidad na yan ay sa The Hague, di ba, sa the Netherlands. So kung yan ay bansang malayo-layo sa Netherlands, outside of Europe, mukhang malabong pagbigyan kasi binanggit mo Belgium, diyan lang na naman yun, katabi lang naman sa Netherlands yan, di ba? Tama yun, oo, tama yun. Malabong malayo yung mag-agree and yung papayagan ng country maging host country para sa kanya. So yung balita na merong country na willing mag-host, may balita ka doon? Wala pang lumalabas. Hindi rin binanggit ng defense, ano? Hindi rin binanggit. Ginawang confidential din yung issue na yon. Pero ang agam-agam ko talaga is yung mga karatig bansa lang ng the Netherlands. May mga balita ng lumutang nitong mga nakalipas na araw na parang merong isang senador na siyang magiging susi para mapalaya ang dating Pangulong Duterte. Para rin sa kaalaman natin mga kababayan, paano ba natin ituturing itong ganitong kaso na nakasalang ho sa ICC?
Lalo tala na doon sa binabanggit na ito ay isang political case, ito ay kagagawa ng administrasyon. Paano ba ito dapat ituring ng ating mga kababayan, Attorney Butuyan? Itong kasong to ay hindi at all political, no? Ito ay isang paglilitis sa isang krimen na sobrang karumal-dumal, no? Dahil yung jurisdiction ng ICC ay yung hindi naman yung lahat ng krimen, hindi yung ordinaryong krimen na nangyari, kundi yung mga pinakamatinding krimen na nangyari sa buong mundo, war crimes, crime against humanity, genocide, crimes of aggression, no? So yun lang yung mga nililitis. So hindi ito political na na kaso. Okay, so walang makakapagpalabas, walang makakapagpalaya kay dating Pangulong Duterte diyan sa ICC kung hindi yung kanyang lawyer lang si Attorney Kaufman. Walang politika. Tingnan mo naman yung ICC, pinapa-aresto si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, kahit na si Russian President Vladimir Putin, and meron ng sanctions yung Amerika laban sa kanila, pero sige pa rin sila. So, yung balitang merong senador na po pwedeng sobrang fake news. Alright. Attorney Butuyan, maraming salamat po sa inyong binigay pong paglilinaw sa mga katanungan na yan. Thank you po, sir. Ingat kayo palagi. Sa ulitin po. Maraming salamat, Orly. Thank you. Attorney Jomar Luis. Hilingan, walang pinopro.